Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po rito kay Chinita Princess Kim Chiu kung saan may mga nagpo-protesta po sa kanya mga kakimpaw. So ano nga ba itong pinuputak? Sinisigawan ng mga to laban kay Chinita Princess. So yan ang alamin po natin at pag-uusapan ngayong gabing ito. Pero bago po tayo magsimula sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, simulan na po natin ngayon mga kakimpaw ang ating pong balitaan at talakayan ngayong gabing ito. At unahin na natin pag-usapan ng mga komento ng ating mga taga-subaybay hinggil po sa ating mga previous update. So, meron pong comment dito si Miss Lydia Esteban, mga kakimpaw, hinggil po sa buntis chika kay Chinita Princess na kumakalat ngayon sa social media. Sabi niya rito, matured na sila. Okay lang mabuntis si Kim at live-in. So, ito pala ang kanyang opinion hinggil po sa chika na yon mga kakimpaw. Kasi si Kimi, napapabalitang hindi lang live-in, kundi kasal na sa US. Tapos ngayon ay buntis dahil halata na daw po ang tummy ni Kimi ngayon at mahirap nang itago. So, kung yun lang naman daw po ang pag-uusapan, pagiging buntis, walang problema dahil matured na si Chinita Princess or Kim Chiu. Nasa tamang edad na, kaya walang kaso doon. Totoo naman mga kakimpaw, no? Nasa tamang edad naman na si Kimi. Kayang-kaya naman na po niya yan i-handle mga kakimpaw kasi matured na po si Kim Chiu. Saka, tamang-tama lang yung edad niya para magkaroon ng baby. Ang kaso kasi, hindi naman po sigurado pa, mga kakimpaw ang balita na yan. Tandaan nyo, taon-taon po, laging may ganyan chika na buntis si Kim. And yung katotohanan din na grabe yung production number ni Kim sa Australia, mapapaisip ka rin mga kakimpaw. Although halata po yung kanyang tummy may or tummy na medyo malaki nga mga kakimpaw. Pero siguro nag-gain lang din ang weight si Kimi. Samantala, sabi naman dito sa next comment, patungkol naman po ito sa ganap ng Kimpaw sa Australia. Mula po kay Miss Lorna Lee, New Zealand pa sila, 3 hours lang ang travel time from Australia to New Zealand. Chika nga po kasi hindi po agad umuwi sina Kim and Paolo and nag-side trip po muna papunta New Zealand. Sabi naman ni Sir Edward Carillo, tama lang Pao, dalhin mo si Kim sa magandang lugar. Nawawala ang stress ni Kim. Diyan na muna si Kim para ipahinga mga toxic na walang nakikita na may naitulong din si Kim sa Showtime. Napansin niyo si Kim, lagi sa likuran lang. Ang ibang host, hayaan mo na Kim, ang kasabihan sa Bible. Kung sino ang huli, siya ang nauuna. Si Lord na ang bahala sa kanila. Gabayan kayo ni Lord. Have a good day at tuloy lang ang ligaya ng Kimpaw. Ayan. Thank you so much po sa mga comment nyo, Miss Lorna Lee and Sir Edward Carillo, no? And tungkol po dito sa Showtime, alam niyo, hindi lahat naman ng bagay kailangan nating i-big deal. At kasi ang parang ang sinasuggest kasi dapat maging mature din po tayo at wag na maging iyakin. Since ang idol natin ay nandiyan na talaga sa industriya mga kakimpaw. Mahirap. Totoo, mahirap yun gawin kasi mahal natin si Kim at saka si Paolo Avellino. Pero kailangan din mga kakimpaw. Kasi nga, madalas si Kim and Pao ang siyang napapahamak din kung hindi po titino at magpipigil ang mga fans nila. So, sa kanila ang balik noon mga kakimpaw. Pero alam natin na wala pong ginagawang mali si Kim Chiu. Wala pong intensyong masama si Kim sa kahit na sino. And kailanman po ay
hindi po siya ng maliit ng sino man, mga kakimpaw. So, yung mga pangbabatikos po sa kanya, hindi ko na nga alam kung saan po nanggagaling. Pero, alam natin na hindi po siya pababayaan ng Diyos. Samantala, dumako naman tayo sa next topic natin ngayong gabi. Nan pumapatungkol po ito sa post ni Paula Avellino sa kanyang social media account nitong nakaraan. So, may hawak-hawak po siya dito na parang libro, mga kakimpaw na maliit. At ang nakasulat, I'd rather be at home with my cat. So, nagustuhan siguro ni Pau yung post na to bilang isang introvert, mga kakimpaw, and tahimik na tao. Pero, alam niyo po ba, ang mga kimpaw lanchas, may pag-edit, mga kakimpaw. In-edit nila, ang nakalagay na po dito ay hindi na with my cat, kundi with my kimiyaw. So, I'd rather be at home with my kimiyaw. Kimiyaw na, mga kakimpaw. Sila na yung nag-adjust for Paula Avellino. Nakakatuwa, no? With Kim yan Kimiyaw. O, diba? Meow, meow, meow. Charot. Pero totoo yung mensahe na yan, mga kakimpaw. Habang tumatanda naman talaga tayo, gano'n, na gusto natin tahimik na lang, nasa tahanan na lang. And sana totohanan na yan ni Paula Avellino and Chinita Princess. Sila po ay manatili na lang po sa kanilang bahay. Mag-settle down, magpahinga na sa showbiz. Kailan kaya yun mangyayari? Anyway, yan po pala ay gift ng isa pong fan kay Paula Avellino. Ganyan po mag-appreciate si Paolo ng mga gifts mula po sa kanyang mga fan. Ultimo mga letters, ayan, kanya po yung pinapahalagan, tinatago, and sinishare sa social media. Napaka-aesthetic lang talaga nitong kuha ni Pau. Samantala, ngayon naman po, mga kakimpaw, araw, ay present si Kimi sa Showtime. So, Kim Chiu is back, mga kakimpaw, fresh from Australia. Tingnan nyo nga naman yan. Super happy na ating Kimi. And naka-color pink, girly-girly. Ikaw ba naman kasi, i-date ang jowa. Ako'y charot. Ngunit subalit tatapuat ang nakakalungkot, mga kakimpaw. Ayan, masaya tayo na muling makita at nakabalik si Kim sa Showtime. Pero naiiyak at hindi po maiwasang maluha ng Kim Paulanchas tuwing nababasa po ang mga post kontra kay Kim. Na para bang nagpo-protesta po sila na dapat si Kim Chiu ay mawala na rin sa Showtime. Parang gustong-gusto po nilang patalis si Kim. Daming nagpo-protesta at ang daming nagsasabi na kung meron mang dapat natanggalin sa Showtime ay si Kim Chiu na yun. Grabe, mga gigil na gigil po silang patalsikin si Kimi. Hinggil po ito pa rin, inuugnay po kasi ngayon yung naging problem ng Showtime with Vice Ganda sa naging issue ni Vice at Kim nitong nakaraan. So sabi dito, oo nga, dapat tanggalin na yung lutang at tanga at bobo na butot balat sa Showtime. Wala siyang ambag. Panira siya sa ratings. Akala mo, hindi nakapag-grade 2 sa mga banat niya. Napakabobo at walang kwenta. Grabe, no? Sobrang lulutong ng kanyang mga binitawang salita para kay Kimi. Grabe naman sa parang hindi na grade 2. Grabe naman sa budot balat at walang ambag at nakakasira ng ratings. Kabaliktaran naman po ata yun. Nakakatulong sa ratings si Kim kasi marami pong mga fans na nag-aabang sa kanya sa Showtime. Plus, walang ambag. Si Kimi po kaya mga sponsors niya, mga endorsement niya nagiging sponsors ng Showtime. Paano walang ambag? And alam niyo ang masaklap, mga kakimpaw, na may personal na yung iba. Pati nga po love life ni Kimi ay dinadawit na nila, mga kakimpaw. Sabi dito, oo nga, kaya nga iniiwan yung idol mo .
Alam mo kalibre ng pamilya niyan? Pakitang tao lang. Mabait? Gaga naman. Imagine mo sa almost 12 years hindi pinakasalan. Kasi gaga at ang baho ng pamilya. Hindi matatakpan ng milyones. Anong ibig sabihin niya doon sa mabaho ang pamilya? Napakatahimik po ng Chu family. O diba na may personal na ang mga taong ito. Ito pa sabi dito, most of the bashers are Kim fans. Sana i-consider ni Meme, wise ganda na tanggalin na yan. Kahit noon pa man, pandemic era, binabash din nila si Vice. Sana nga, wala din namang value na dagdag sa show yan si Kim. Grabe, no? Alam nyo, na totoo lang, si Kim ay marami pong mga sinasabi sa Showtime na grabe nakaka-motivate at nakaka-inspired. Kaso, binabara parate ni Vice. Pero, wala na yun, tapos na yun. And paano nyo nasabing Kim fans, lagi po ang namumunteriya kay Vice. Ang saya ng Kim Paulanchas, ang saya ng mga Kim Chu fans, Kimmers, dahil sa ganap sa Australia. Bising-busy kami sa kaganapan sa Australia. Bakit naman nadamay ang fans ni Kim? Sabi pa dito, I felt bad for Meme Vice. She was trying to be composed, kaso obvious na naiiyak ka at na-hurt siya sa balita ng MTRCB. Hintayin namin pagbabalik mo if ever. Hindi buong Showtime kung wala ka. Sana masaya na ang Ravid fans ni Kim Chu. You went too far. Ha? Ano na naman kinalaman ng mga fans ni Kimmers, ng Kim Pao Chan, ni Kim? Nakakaloka, pati talaga nadadamay. So, yan yung mga comment kay Chinita Princess ngayon. Di ba ang dami? Dami nagwewelga, dami nagpuprotesta. Si Kim na lang yung mawala sa Showtime na para bang ang laki ng kasalanan ni Kim sa kanila. Samantala, sabi dito, will not tag Kimi because of this are just too much. Kim, we've been dealing with this kind of misogyny for far too long. Kahit wala ka, they still found a way to make you the villain. You can't change people who are determined to hate you. I hope you choose your peace and leave the show. So, kayo guys, anong inyong comment tungkol dito? Di ba tama, kahit malayo si Kim, busy si Kim Chu, si Kim pa rin yung pinagmumukha nilang masama at kontrabida, kalaban, mga kakimpaw. Nananahimik yung tao, no? Anyway, marami man po ang bumabatikos kay Kim Chu. Ito naman po si Eric John Salot ay tila po, mga kakimpaw. Si Sir EJ ay pinagtatanggol si Kim. Meron po siyang pa-welcome back kay Kimi. Sabi niya sa kanyang post, welcome back sa It's Showtime na. At Princess Chinita, na-miss ka ng madlang people. O diba? Kahit po magprotesta sila dyan, ang katotohanan na hindi po magbabago. Na-miss ng madlang people si Kim. Totoo yan. Na-miss ng Kim Paulanchas si Kim. Na-miss po ng mga fans si Kim at ng mga casual netizens. Yung mga hindi po mapupuro lang utak. Sila lang naman mga haters and bashers ang nagngangaw-ngaw at nagsasalita na hindi maganda kay Kim. Pero mga casual netizens, okay naman, mga kakimpaw. Na-miss rin po si Kimi. Yun lang po muna guys sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.